siya kaagad eh. Hi mga kalalabs! Welcome back to our vlog. Welcome back to reality. So it's already 4:51. Gabi na nag-start mag-vlog. Kasi nga mga kalalabs, jet lag pa mi. Ilang days na kaming nakabalik dito sa bahay. I think ito na yung pang-5 araw na nilalabanan ko pa rin yung jet lag. Sobrang hirap talagang labanan ang jet lag mga kalalabs. Kaya ay nako, ang makaka-relate nito is yung mga yung nagta-travel, umuwi sa Pinas, tapos pagbalik dito, hirap maka-recover. Pero okay naman na ako. Kanina nag-start ako mag-vlog, but then kumain ako ng lunch ko. Bigla naman akong inantok ulit. Nilalabanan ko talaga siya para maibalik ko yung regular na routine ko sa pagtulog na 10 p.m. Tapos, magising ko ng 7 a.m. Parang yun yung talaga yung routine ko eh. Pero B, bakit ganun? Ang hirap makarecover. Ganun talaga, no, mga kalalabs. Natapos ko na rin sa wakas lahat ng mga vlog na nagawa ko simula na nagpunta tayo ng Pilipinas. And gusto ko lang po magpasalamat ulit sa lahat ng nanood ng ating vlog, sa mga dumagdag dito sa Kalalabs family. Welcome to our family. Sana ay mag-stay kayo kung gusto niyo mag-stay. Kung ayaw niyo naman mag-stay, thank you pa rin kasi nag-subscribe kayo at saka pinapanood niyo ng sometimes yung aking vlog. So maraming salamat po. And ako ay nagpuput away ng ng mga dinala ko galing Pilipinas. Naiinis ako kasi ang dami-dami kong gustong bilhin doon na dalhin dito sa Canada, pero ang iksi ng bakasyon and lahat ng gusto ko nasa TikTok. Kaso nga lang, like every time na mag-order kami o yung mga pino-order ko kay Edenil noon pa bago kami umuwi, kina-cancel ng seller. Hindi ko alam kung sino nagka-cancel, no? Pero kina-cancel. Then, nung ando doon na ako, nagtingin-tingin na ako ng mga gusto ko, check out ko na siya. And then, ang delivery, January 2, ganyan, wala na kami doon. Dito na kami sa Canada noon, di ba? So, lagi siya nagka-cancel. So, nag-try naman kami nung nasa SM Clark kami. Sa Watson naman, like, walang masyadong, doon sa Watson sa SM Clark, hindi ko alam kung ilan yung Watson sa SM Clark. Kasi yung nakita namin is doon sa may bandang malapit sa hotel namin, sa may labas. And wala akong masyadong nagustuhan din. Ang nabili ko lang is mga ano ba yung mga nabili ko? Talang pakita ko sa inyo. I think na ipakita ko sa isang vlog ko, pero ipapakita ko pa rin sa inyo saglit. Kasi meron akong mga, hi Ube, come here. Meron akong mga hindi na ipakita yata sa vlog na nabili ko. Pasensya na kayo sa itsura natin. Nilalamig talaga ako kasi malamig ngayon dito sa Canada. Even though naka-on yung ating heater. Lamig talaga. Kanina pala, nag-wet snow. That's the first time na nakita kong nagkaroon ng wet snow. Hindi ko lang alam kung yung snow talaga, no. Pero plano ko sana na i-invite si Papa Dib na pumunta sa talagang snow park sa may bundok para makakita tayo ng snow talaga, yung real snow. Kasi dito sa downtown Vancouver, madalang. Hindi ko lang alam kung magkakaroon talaga ng snow talaga. Kasi January na eh. Let's see kung ano mangyayari. Wet snow talaga yung meron kami dito sa downtown Vancouver. Ito yung mga nabili ko. Ayan. Nagpa-save ako kay Nicole ng sunshine na green peas. Natikman ko na siya and nagustuhan ko siya. Sabi ko, bigyan mo ako ng 2. Tapos yung rest, ipamigay mo na sa mga gusto mong bigyan na mga kaibigan mo. I love it so much. May mga nag-comment na noon pa daw to. Ngayon ko lang siya nakita, promise. Hindi ako nagbibiro. Ngayon ko lang talaga siya nalaman, yung sunshine. May mga, alam akong mga, siguro naaalala mga kinakain ng kabataan ko. Pero this one, di ko siya maalala. Kaya sabi ko, ano ba yung sunshine na yan? Sabi ko gano'n kay Nicole. Buti nga nakita namin sa 7-Eleven. And much better this one kasi malaki siya kaysa dun sa mini, yung maliit na siguro ilang piraso lang yung laman nun. So, ayan, meron akong 2 stock dito. I love this one. Nakain ko na yung dito yung 2 kasi 4 to eh. And dahil jet lag ako, parang gusto ko, yung naboboard ako, may kinakain ako. So, ito yung mga kinakain natin. And next, napakita ko na to sa inyo, no? Bumili lang ako nito.
Itong shampoo na to. Maganda to sa buhok eh, mabango. Yung mga shampoo namin dito sa bahay, mabango siya pag sinashampoo mo, pero pag tumagal sa hair mo, hindi na siya mabaho na siya. Mabaho. Ayan, ito maganda rin to. Bumili ako ng malaki and then bumili din ako ng sachet. Kasi nga, nung nasa hotel kami, ayaw kong ginagamit yung shampoo sa hotel. Kaya bumili ako ng ganito, yung mga sachet. And gagamitin namin yan. I think di ko to gagamitin dito. Pero ito gagamitin natin. Kasi kung magta-travel ulit kami, I will be bringing mini shampoos. And then conditioner. Ito hindi ko na to gagamitin. Yung malaki na lang. Tapos ito gamitin ko na lang. Ayan. And then, this is one of my favorite sunscreen. Ito talaga, 3 na siya. Mag-expired siya 2028. So, matagal pa naman siya. Pero yung isang buong ganito, ang tagal mong magamit, ang tagal maubos. Hindi ko alam kung maaabutan pa man. Basta, I love this sunscreen, tone up shade. Like, basta maganda siya. Try nyo siya. Nasa TikTok. If ever na gusto nyo pong bumili nito, kung nasa Pinas kayo, I will ask Edenel to put on her showcase. Or sa TikTok ko, kung makikita nyo siya. Kung pupunta kayo ng Pinas or nasa Pinas kayo, i-search nyo lang yung pangalan ko. Ilalagay ko na lang yung link ng aking TikTok account dito sa ating description below or sa comment section. And then, i-check nyo lang yung showcase ko. Makikita nyo yung Kasi hindi ako makapaglagay ng basket pag nasa Canada ako. Hindi talaga siya mag-work. But, it's better siguro kung punta lang kayo kay Edenel para meron siyang extra income. Kasi pag meron kang mga ganito sa yellow basket sa TikTok, magkakaroon ka ng income. So, ayan. Bili kayo nito kasi napakaganda talaga nito. And then, ito, of course, ito yung aking Beauty White Soap na You Glow na sobrang nagustuhan namin ni Nicole kaya bumili ulit ako. Ito na yung binibili ko ngayon. Sayang nga kasi gusto ko sana marami pa. Kaso yan lang yung Ito lang nabili ko 5 packet lang. Di bali kasi ilan yung laman nito? 5 or 4? I believe it's 1, 2, 3, 4, 5 pieces. 5 pieces nga kasi nakalagay din naman siya dito sa packaging. Ayan. Sayang, wala akong masyadong nabili talaga sa Pilipinas na gusto kong bilhin. Bumili din pala ako nito. Ito na lang muna yung gagamitin natin. Ayan. Tapos, ito gagamitin ko na rin. Ito, saka na lang kasi meron pa naman ako nitong cream silk. Yan. Tapos, bumili din pala ako nito, yung Skintific na Acne Clay Stick. Maganda talaga to. Try nyo, maganda siya. Much better na bumili kayo ng Skintific product sa TikTok kasi mas mura siya. Nagulat kami sa presyo sa Watson. Yung mga ganito, sobrang kamahal. Yung lip oil na binili ko, yung serum pala, kung sa TikTok is nasa 300 or something, this is 700 pesos sa Watson. Yung naman, yung ba yung nabili ni Nicole, compact foundation yata yon. And then, sa TikTok, nasa 200 plus or 300 plus, correct me if I'm wrong, yung kulay blue. And then sa Watson, nasa 1,000 plus. Nagulat ako, sabi ko mahal pala to dito. Sabi ko ganun, sabi ni Idil, ang mahal-mahal niyan dyan. Sa TikTok, ang mura-mura. So, yun lang. So sad. Kasi, di talaga ako nakabili ng anik-anik ko sa TikTok. Sa susunod na uwi. Meron pa rin ako nito, maganda rin to if ever na gusto siya. Kasi okay to sa mga body odor, ganyan-ganyan. Skin Lightening Premium Soap. I think maglalabas din ako nito kasi yung gamit namin ni Nicole is ito. So, alternate na lang. Ayan. Yan lang yung mga nabili natin sa Pilipinas. Ay, buhay. Bakit ko konti yung nabili natin? Alam nyo, gustong-gusto ko tong basket na to kasi sa tuwing umuwi ako, tapos may mga nabili ako, dito ko nilalagay. Nakaka-happy yan. Okay, put away natin dyan yan. 5:00 na, pero nag-decide akong uminom ng kape. Hindi ko alam kung bakit ako nag-decide uminom ng kape. Balik na naman tayo sa katahimikan ng ating tahanan, dahil ganun talaga. Namiss ko tuloy yung ingay sa Pinas. Nagbabasa pala ako ng mga comment. Merong palang yung mga iba gustong umuwi sa Pilipinas, yung iba naman uuwi pero hindi mag-stay na sa Pilipinas, yung iba ayaw na sa kagulo, yung parang ingay ganon.
Kasi pag nasanay ka na sa ganitong setup, yung tahimik, pag umuwi ka ng Pinas, ang daming ingay. Mas gusto ko yung ingay. Parang nafe-feel kong buhay ako, parang gano'n. Alam niyo yun, yung feeling? Yung parang, ay, I bet ko 'to kasi meron kang nakakausap, meron kang naririnig, ganyan. Pero dito may maririnig ka pero hindi yung mga tao, hindi. Yung mga wangwang, ganyan yung mga naririnig ko dito sa ating bahay. And then of course, may kausap naman ako sila papa, 'di ba? Iba pa rin yung may nakakausap kang ibang tao ba? Gets niyo yun? And then may nabasa din akong comment. Gusto ko lang siyang sagutin kasi I don't know, like kung naalala yung vlog ko, kung napanood niyo yung vlog ko mga kalalabs no na nag-share ako sa inyo diyan na it's my first time na maka-encounter ng isang custom immigration officer na naglalakad doon sa may sa may bandang carousel. And then naikwento ko sa inyo diyan na yun nga yung mga yung passenger or yung mga dumating nga na is tinatanong kung anong ginawa nila saan sila nagpunta, anong ginawa niyo, anong source of income niyo, blah 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 blah, ganyan-ganyan, 'di ba? Tapos nag-share din ako sa inyo na parang I think meron na akong record na tinatanong ako about sa kung ano yung dinadala ko, something like that. If ever na napanood niyo, comment down below. Tapos, ang nangyari, may nag-comment. Sabi niya, yung comment niya is, it's they have a right. Lang, basahin ko sa inyo ha. Lalagay ko na rin dito sa screen. Ang sabi niya dito, immigration has the right to question you. So, yes, of course, they, like, 100% or maybe million percent, 100 million, billion percent that they have a right to ask you question. It's normal po, okay? It's normal. If they ask me a question, I will answer also. But then, yun nga, ngayon, sabi niya dito, immigration has the right to question you. You never say you or your husband what you do other than blocking. Tapos meron siyang emoji na tawa. Sabi ko, what do you mean? Like, anong ibig sabihin ng iyong comment, Madam Dami? Natatawa ako dito kasi, you never say you or your husband what you do other than blocking. Means to say, na-block ko na po kayo. Sorry po kung na-block ko kayo, pero I'll be honest. Nagbablock po talaga ako ng tao, especially kung hindi na siya nakakatulong sa mental health ko at kung ano-ano na rin yung mga pinagko-comment nyo na over the bakod, below the belt, or something like that. Talaga nagbablock po ako. Hindi ko po yan ikakaila kasi like aanhin ko naman yung manonood nga kayo pero ang dami yung sinasabi na kung ano-ano. 'Di ba? Instead of mabasa ko yung mga comment na ganyan, binablock ko na lang kayo. Even though sabihin ng iba na, huwag mo, hayaan mo yan, views din yan, kikita ka rin dyan. Alam niyo sa totoo lang, okay lang na wala akong views, kaysa naman nanonood kayo tapos sasabi kayo ng kung ano-ano. Alam mo yon, kung ayaw nyo ng isang tao, like, ikaw na yung mag-block. Or ako din naman, nakakatulong sa inyo. Kasi pag binlock ko kayo, hindi nyo na kami makikita, hindi na kayo siguro makakaranas ng something. 'Di ba? Ano ba yung mga nararanasan natin if we watch someone and then they have everything and they do whatever they want and then you don't have? Anong nararamdaman? Naiinggit tayo, 'di ba, mga kalalabs? So instead of like you having a hard time feeling that way, I need to block you para hindi ka na mahirapan. Alam ko, sabi mo, ano naman kakainggitan ko sa'yo? Uunahan ko na rin. Kasi I know, 'di ba? I know na yung mga isip-isip nyo. Kasi yung imagination natin, sobrang kakapanood nyo yan ng mga news, mga movie na kung ano-ano. Ina-apply nyo sa mga napapanood yung mga content creator. Alam nyo yun? Like, be happy for other success or what they do. Okay? So, ayun na nga, kung na-block ko na po kayo, nag-create ulit kayo ng content. Nag-create ulit kayo ng ng YouTube channel or account nyo para panoorin ako. I think you love me. I think you like me. 'Di ba? Kasi binlock na kita tapos gumawa ka ulit. So ayun. Okay, basahin natin ng buo, okay? Immigration has the right to question you. You never say you or your husband what you do other than blocking. Maybe not professional workers and don't own a home in Canada. Tapos, sabi niya dito, it's like, never mind,
you all are safely home, it's important. O di concern naman si nanay or kuya or ate, whatever. So sabi niya, maybe not professional workers and don't own a home in Canada. Sa lahat po ng nanonood ng vlog ko, si Mami Faye po ay what you see is what you get. I don't put all, like alam niyo in our social media. Because why? Why we need to do that? Yes, we are content creator. We open our life to everybody. It doesn't mean, okay? It doesn't mean na i-open ko din yung kung ano yung anong ginagawa namin, anong laman ng bangko namin, anong ganito, anong ganyan. Nai-vlog ko naman yon. So, yung mga nanonood talaga sa amin, they know that we have our own company. Meron kaming printing company. Actually, meron na naman kaming isang business or company. But I never said that in our blog because why? Why I need to like, meron na naman kaming ganito. Si Papa Dave, ano yan, vocal yan. Pero ako talaga, I rather like, not say something like, you know, like parang ganun. Pero ako talaga yung pinaka, ayoko yung, let's call it, we know that there's a lot of content creator, they show a lot of things. Pero ako talaga yung tipong hindi ako masyadong showy sa kung ano yung meron. Alam mo yon, basta hindi ako showy. Kung ano yung meron kami, we are grateful. And that is more important. And we work hard for it. Yun yung importante. And we're happy that God gave us a blessing that what we have now. Kasi sobrang laki talaga ng blessing na binigay niya sa amin. Hindi ganito yung buhay namin before. Honestly, no, una kong dating dito sa Canada, 3 jobs, 4 jobs po ako. Like lahat ng trabaho pinasok ko. And then after, I think, let's say, 3 years or 4 years, God bless us with the business that we have now. Kaya ito yung nagbibigay sa amin ng freedom to do whatever we want. Like to do traveling. Siguro dahil nagta-travel kami lagi, umuwi kami madalas sa Pilipinas, kaya siguro may mga taong nag-iisip na may illegal kaming ginagawa. Mukha ba kaming kriminal? mukha ba kaming gumagawa ng hindi maganda? Hindi kami mga politician. Hindi ako nepo wife. 'Di ba? We earn our success kasi we earn all what we have now because we work hard for it. Papa Dave and I is helping each other to do our best na magkaroon kami ng freedom. Like every single day, we are thinking, like alam mo yon, yung parang ang ingay naman ng wangwang, yan tuloy na wangwang tayo. Yeah. And then hindi ko naman kailangan na sabihin sa inyo kung magkano yung pera namin sa bangko, magkano yung kinikita namin sa negosyo namin, just to show to all of you. That's why we traveled a lot because this is what we make sa aming negosyo. We are just smart. Ganun lang yon. Being smart with your money and planning, yun yung talagang nakatulong sa amin to do whatever we want to do. Like example niyan, umuwi kami ng Pilipinas, we went traveling as a family sa Korea, and then kami ni Papa Dave, Switzerland kaming dalawa, Europe trip. So that's that's what we are saving our money for, like to do the things that we love. And yun yung sa amin, yun yung gustong-gusto naming pag-spend ng money is to travel. And again, you don't see me that much shop. Like, hindi naman ako sasabi na bumibili ako ng mamahaling gamit. 'Di ba? Siguro kung dami-dami ko ng mga mamahaling gamit, no? But we don't do that. We do travel. Talagang yan talaga yung biggest expenses namin is to travel a lot. Because life is too short. You need to enjoy your life, di ba mga kalalabs? And sa mga mayroon pang mga comment na nabasa ko na, travel, utang naman yan. Ano naman po ngayon? Ano naman po ngayon sa inyo kung ang pinagta-travel ng isang tao ay utang? Bakit ang sama-sama ng loob nyo? Kayo po ba ang nagbabayad? Yun yung tanong. Sa inyo ba kinukuha yung pambayad ng isang tao pag nag-travel sila? Pag nagkautang sila? 'Di ba? Like,
alam mo yun, nakakaloka. Tapos meron pa yung nabasa, sabi niya, imbes na uwi ka ng uwi, travel kayo ng travel, i-invest niyo yung money niyo para lumago pa. How did you know that we don't have investment? Oh, di ba? How did you know? Like, grabe ang tao ngayon, no? Yung parang makapag-demand ng something like that is, like, akala nila, like, alam na nila lahat about you. Like, I do share some stuff here in YouTube. Alam nyo ba na nag-start ako dito, parang like, parang nai-public ko yung some of my private like story, like something like story, yung parang mga ganon. Tapos, nung ano na I realize that what I enjoyed is to share my yung lifestyle, yung buhay namin dito. Tapos, may konting problema na i-share ko sa inyo and I ask some advice, ganyan. Tapos, like, traveling, ganyan. Yan na lang talaga yung sinishare ko dito. Kasi, sometimes, you don't know You don't know what other people will say kung nag-open ka ng mga iba't ibang samut-saring stuff dito sa ating like online life, 'di ba? Kasi yung mga iba may iba concern, yung iba naman ikikriticize ka, yung iba naman i-judge, yung parang judgment and pagtatawanan ka. I think I noticed, people love to watch someone who's suffering than having a good life, something like that. Parang napansin ko, yung parang pag ang isang tao is nagsasuffer, like maraming pang like alam mo yun, marami pang marites. Pero pag like yung happiness and some stuff like that, parang napansin ko hindi siya masyadong ginugusto. So let's change our mindset, no? Yung 2026 na po ngayon. And I'm always praying that like sana the whole world or like all the people will like be kind. Alam mo yon? Hindi naman mahal ang pagiging mabuti, di ba? Kung wala kang masabing maganda, just be quiet and kausapin mo yung sarili mo hanggang mabalik. Sabihin mo sa sarili, kausapin mo na lang yung sarili mo, no? Kasi, kaysa naman sinasabihan mo yung tao, marami na pong nangyaring ganito na some people, like, kahit content creator sila, matapang silang makita sa screen nyo, pero, like, some are not really strong. Kasi, hindi nila kinakaya yung mga sinasabi ng ibang tao sa kanila. So, be careful, be kind, no? So, ayun lang, nag-vlog lang ako para sagutin yung yung issue na to. Issue? So, hindi ko po kayo iba-block, no? I just want you to watch this vlog and wag niyo po kaming pag-isipan ng hindi maganda kasi hindi naman kami gumagawa ng kababalaghan. Again, when you know how to be smart with your money, you have a lot of freedom to do the things that you love. Yun lang yung masasabi ko. And that's what we do. Like, wag na natin problemahin. Again, wag na natin problemahin yung problema ng iba. Problemahin natin yung sarili nating problema. Kasi for sure, you have your own problem. So, you should fix your own problem. We don't need to like, ay, ganyan dito, ganyan. O di, nasiraan ka pa ng ulo, di ba? Ay, nako. Anyway, I'm gonna end my vlog kasi yun lang yung masasabi ko ngayon for today. Nag-intro lang ako. This is our first vlog this 2026. Hindi naman ito yung first vlog natin, no? First vlog ko pag after ng bakasyon namin. And abangan nyo yung mga susunod kasi, ma-high blood na naman yung dito, Meron na naman kaming na latag na travel this year. So, I have, like, I think, ano ba ngayon? January, February, March. We are leaving. So, abangan nyo na lang. March. Okay, March magta-travel ulit kami. So, abangan nyo na lang sa susunod na kabanata. Kababalik lang, alis ulit. So, yan talaga yung pinaka kini-question. Alam niyo na, kini-question.
But yeah, I'm just happy. Be happy to each other and always be kind, mga kalalabs. And let's create more memories. Let's create more vlogs sa ating YouTube channel. And I'll see you on our next vlog. This is a quick life update lang. So, maraming salamat po. And I love you all. And good night. Habang nagkakape pa ako. Pasensya na. Kape ako eh. Bye-bye!